biglang nahirapan huminga matapos arestuin ng NBI. Tingnan nyo po yung ano. Eto, pansinin nyo ha. Tingnan nyo po yung agent nakatalikod. Di ba? Nakatalikod po yung agent kasi nga po, ang baho ng hininga eh. Di ba dapat pag nasa elevator ka, nandun kayo eh, nakaharap ka eh. Nakaharap ka sa pintuan. Pero yung agent nakatalikod, ang baho ng hininga mo. Aray ko. Positive. Oh. Nung malakas mag-fake news. Nung inaresto, putek, naging, naka-wheelchair na. Aray ko. Oh. Oh. Tignan mo yung agent nakatalikod. Sabi ng agent, tangina mo, baho ng hininga mo. 1 million. Putek, 1 million ka a month. Sa Kikibuloy, hindi ka marunong bumili ng 7 pesos na toothpaste. Aray ko. 20 pesos na toothbrush. Aray ko. Tingnan mo yung agent, oh. Sabi ko, ba't nakatalikod yung agent? Nakatalikod. Utek. Baho ng hininga mo! Aray ko. Oh. Tingnan mo yan ang masasabi ko sa'yo, Jason, sa... anong sabi nung ni Jan and Marcia? Jay, mag-toothbrush ka! Aray ko. Jay, mag-toothbrush ka nang gumanda ang buhay mo! Aray ko. Mag-toothbrush ka, hayop ka! Ito. Sir, you mentioned earlier that you're serving as consultant for SMNI. Yes, sir. Do you have any documents that would attest Yes. to your Yes, Mr. Chairman. as consultant, Mr. Sonsak? Will you be kind enough to share? Are you receiving any monetary benefit? Makinig, mga DDS, mga kupal. Tingnan nyo kung bakit ang lakas mag-fake news nito ni Jason sang 2 ngipin. 1/4 ang baga. Tingnan nyo kung magkano bayad sa kanya. It's from SMNI. Are you? Yes, Mr. Chair. And would you be kind enough to detail to us how much you're receiving as consultant? The record would speak for itself, Mr. Chairman. We will submit the record. Okay. Can you just tell us, since there's a record, just tell us. It's a sizable amount, Mr. Chairman. Which is, This is $1 million. how much? $1 million Per? 1 million. per month. Per month. Yes. Thank you very much. So if the documents are there, Mr. Sonsa, can you... Kita mo? Nagulat yung mga nakikinig sa hearing. Wow! Kingina. 1 million. Ayaw niya pa sabi. A million naman. Aray ko. Kinginan to. Kaya pala ang lakas mag-fake news. 1 million a month. Ang makakita, paubo-ubo ka lang. Diba? Paubo-ubo ka lang. Inuubuan mo lang palagi si BBM at saka yung gobyerno. Aray ko. Kinanginan to. Putik, siyempre, yung 1 million a month, ako nagpapasahod sa'yo 1 million a month, ay putik, galingan mo sa fake news. 1 million per month ka eh. Kaya galingan mo sa fake news. Kaya nga tawag sa kanya daw diyan ng ng mga vlogger, Master J. Kumbaga high speed eh. High speed eh. Master J. Aray ko. Kinginan to. Ang lakas mga fake news, 1 million a month kasi. Sino ngayon ba na bayaran mga DDS? Ganyan po ang bayaran dyan, kila Kibuloy. Ganyan ang bayaran dyan. Kung si Son sa 1 million, paano pa yung banatayin? Magkakano yung mga yan? Ayan umaamin, lumabas sa babaho niyang bunganga at bibig. 1 million naman. Aray ko.
Sino ngayon bayaran, mga DDS? Oh, ngayon, nagdidelikado na po si Sara. Ito po ang balak nila. Anong balak nyo, lo? Ayan na po. Iharap nila si Barbie. Para Eduardo, 1 million naman ang Saudi makabili ng sipilyo. Kahit toothpaste nga lang, 7 pesos eh. Hingin na mo, Jason sa. Ha? Yung mouthwash, 50 pesos lang yon, igargle mo. Puti ka, i-dextrose mo na. Hindi na kaya hininga mo eh. I-dextrose mo yung Listerine. Aray ko. Ha? I-dextrose mo yung Listerine. Ayop ka. Eto na po ha, magkakaroon po ng Zoom meeting sa May 15, 2026, 9 to 10 p.m. Ito na po ang bago nila, Christians for Duterte. Ito na po, dahil alanganin po ang puday ni Sara Duterte, dahil magnanakaw nga po. Ilalagay po nila ngayon si Barbie. Si Barbie! Subu-subu etits. Aray ko. Okay? Uy, oo nga, no, Pepeng, no? Pepeng Kaliwete. Asin lang pala, Jason. Kaso hindi ubra sa asin to. Tingnan. Hindi po kakayanin ng asin po yung mga tartar ni Joy Sonse, eh. Hindi kakayanin. Kasi po yung tartar ni Joy Sonse, nanggigipalpal na po, eh. Aray ko. Diba? Sa dami po ng tartar ni Jason sa bumara na po sa baga niya, kaya nga 1/4 na lang. Aray ko. O yan po, mukhang totoo nga po ang balita, the legacy continues, na si Sara po ay malakang alanganin at ayon nga po kay Atty. Kapunan ay magre-resign na. Ang papalit po si Barbie Duterte na sumusubo ng ethics na 18. Aray ko. Okay? Mukhang si Barbie Duterte po ang papalit. At meron po silang, abangan natin, ito na may nag-forward po sa atin na ating itim na kuyukot. Ayan po ha. Try natin pumunta sa kanilang Zoom meeting May 15 to 2026. May 15, May 16. Pag-uusapan po nila kung paano nila patatakbuhin si Barbie Duterte at sino po ang kanyang first boy. Siyempre may first lady, meron po siyang first boy. First boy, toy boy. Aray ko. Aray ko. At syempre, hindi pa tayo nagtitigil dyan. Sino nga po ba? Ha? Sino po? Sino? Aray ko. Kung pinakita ko nga po sa inyo nakaraan, ang tambalang, yung custom na tinawagan ni Ramil Madriaga ay totoo. Dito naman po tayo. Digong's Banker. Dito po sa nag-file ng BPI Julia Vargas account, yung controversial nga po na joint account, the branch manager and a rapid rise. Kasi nga po, yung branch manager po ng BPI ay talagang ingat na ingat sa joint account ni Sara Duterte at ni Digong. Diba? At yung bank account na nga po yun, ay katutuusin po, kung may malalaking pumapasok, ay siyempre mga para illegal yan. Pero nagiging posible po dahil di umano sa branch manager ng BPI Julia Vargas. Ayon, di umano. Siyempre, parang sinabi na, asikasuhin mo yung joint account namin. Diba? Asikasuhin mo yung joint account namin at kami nang bahala sa inyo. Ano po ba ang mga ginawa ni Digong? Ano po ba mga ginawa ni Digong? Nung pinaalaga niya at pinaprotekta niya yung BPI joint account. Ito po, ang nangyari po dito sa branch manager bilang premyo, bilang gantimpala sa pagtatago ng nakaw na yaman ng mga Duterte, di umano, the former manager of the BPI Julia Vargas branch who became a public figure of interest in Aurora is Aurora Cruz Ignacio. Yan po yung name niya. Ano pong ginawa ni Digong sa kanya? Dahil very, very good siya. She held this position during the high profile
2016 controversy involving allegation by Antonio Trillanes IV regarding bank accounts belonging to then presidential candidate Rodrigo Duterte. Following the election, she transitioned. Eto na po, dahil magaling ka, inayos mo yung bank account ko, prinotektahan mo, po-promote siya. Noong 2017 po, ginawa po siyang Assistant Secretary, Office of the President. Aray ko. Diba? Ang lupet. Ganyan po si Digong. Protektado ka. Pag ginawa mo yung illegal, protektado ka. Joy Lim, thank you. Eto po, ginawa po siyang 2017 Assistant Secretary po sa Office of the President. Siyempre, very, very good. Gantimpala. Dahil lang po, Tapos, noong 2018, Commissioner and Chairperson of the SSS. Ang lupet, di ba? Siyempre, magaling ka, promoted ka uli. Siyempre. Ano pa? 2019 to 2022, President and CEO of the SSS. Napakalusay. Di ba? Yan po. Ano pa? 2022. Teka lang 2022 board member of Philippine Deposit Insurance Corporation, PDIC. Ang lupet. Aray ko. Ayan po ang mga gantimpala, Ito po, para may katunayan kayo, ito po, PRRD appoints Aurora Ignacio as SSS President. Aray ko. Biro nyo from BPI po, naging SSS President dahil magaling. Dahil mahusay. Inappoint ni Digong. Eto po, who is new SSS President? CEO Aurora Ignacio. Yan o. The new Social Security, ayan po background niya. As former Social Security Commission Chair, Ignacio was also the first to head the governing board of SSS. Oh yeah. Aray ko. Yan po, kapag may ginagawa ka pong proteksyon sa mga Duterte, inaangat ka. Ayan Nagsimula po siya. Oy, Joy Lim, maraming salamat, Joy Lim. Ayan po, nagsimula lang po na isang BPI branch manager. From BPI branch manager po. Ayan From BPI branch manager to to SSS President. Yan po. Ayan From BPI branch manager to SSS President. Ganyan po si Digong. Ganyan po kawalang niya. Aray ko. Siyempre, inaayos mo yung joint account Siyempre may premyo ka. At yan na nga po ang premyo. Aray ko. Wala kang kawala. Kayo ay maganda. Galit sa masama. Ang sa inyo bebenga. Wala kang kawala. Kayo ay maganda. Galit sa masama. Ang sa inyo bebe